Praise God. Praise God. God is good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Sa pagkakataong ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo katipon sa kanyang ngalan. Naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngalan ng bayan ng Braulio Iduhali sa probinsya ng Davao del Norte. Ating hilingin na maitatag ang altar ng ating manunubos sa bayan ng Duhali. May mudag sa atong mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa katong atong mga kaigsuunan nga anaa sa Luzon ug sa laing nasod. Dalaygon ang Ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, 29 na kabanata, ang talata po ay 21. Kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Kaya't palagi ko siyang gagabayan at siya'y bibigyan ko ng kalakasan. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banal na harapan. Aba, kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala at ang aming panalangin ng banal na dugo ng aming manunubos ang siyang maglinis at pumawi sa lahat naming karumihan. Habang amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Braulio Iduhali sa probinsya ng Davao del Norte. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Duhali nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang bisa sa pangalan ni Jesus at sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang aming hiling maitatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Duhali. Maraming salamat po ang aming pag-asa, tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pagpupulay ay mula sa aklat ng Exodo sa ika-4 na kabanata. Ang talata po ay 10 hanggang 12. Sinabi ni Moises kay Yahweh, Panginoon, sa mula't mula pa'y hindi na po ako mahusay magsalita. Bagamat nangungusap ka na sa akin, hanggang ngayon pautal-utal pa rin ako kung magsalita. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't akong si Yahweh? Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa iyo ang iyong sasabihin. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Alam niyo po, napakahalaga na ating maunawa na ang bahaging ito ng banal na kasulatan ay nagbibigay sa atin ng kaliwanagan sa kasapatan ng Panginoon. Samantalang nagiging maliwanag yung mga kakulangan na meron tayo, katulad nung nangyari kay Moises. Ano po?
merong takot na nagmumula doon sa labis na pagbibigay pansin natin sa ating mga sariling limitasyon. Sabi niya ano, kasi Lord, hindi talaga ako kung magsalita, pautal-utal. Alam niyo po yung katotohanan na ang tinitignan, ang binibigyang pansin, yung mga kakulangan. Ginamit ni Moises yung kanyang nakaraan at kasalukuyang kapansanan para takasan ang tawag ng Diyos. Isa po itong nakalulungkot na bagay na dapat hindi na natin inuulit. Ano po? Ang pagdadahilan dahil sa kahinaan ay madalas na pagtatakip lamang sa kawalan ng pananampalataya. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin? Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Ang Diyos ang nagdisenyo sa iyo. Pinapaalalahanan ng Diyos si Moises na walang aksidente sa kanyang pagkakalikha. Kung may kapansanan, kung may kahinaan, may layunin ng Diyos kung bakit ito ay pinahihintulutan. Hindi nagugulat ang Diyos sa mga kahinaan na ating tinataglay, mga kapatid. Huwag nating gawing kamangha-mangha sa Panginoon. Huwag nating akalain na hindi alam ng Diyos yung mga tinataglay natin na kahinaan. Ano po? Kasi yung paglilingkod natin sa Kanya, hindi nakasalalay sa kagalingan natin, kung hindi ito'y nakasalalay sa paggabay ng Panginoon. May pangako ang Panginoon sa atin, tutulungan kita. Kapag sinabing tutulungan tayo, pagkakalooban tayo ng kakayahan, pagkakalooban tayo ng kapangyarihan. Ang sabi ng Panginoon kay Moises, ituturo ko sa iyo. Ang ibig sabihin, may karunungan na taglay ang Diyos. Pero may pangangailangan para kay Moises na sumunod at lumakad ayon sa turo ng Diyos. Alam nyo yung itinalaga ng Panginoon na kwalifikasyon sa paglilingkod. Hindi yung abilidad, hindi yung kakayahan, kundi yung ating kahandaan na sumunod. Ano ba yung binibigyan nating pahalaga? Saan ba tayo nakatingin? Saan tayo nagbibigay ng panahon? Huwag nating hayaan na yung ating mga kahinaan ang humadlang sa katuparan ng dakilang plano ng Diyos. Kapag sinabi ng Panginoon sa atin na magpatuloy tayo, katulad nung kanyang sinabi kay Pedro nung habang sila'y nasa gitna ng dagat. Ang sabi nila, multo, multo. Sabi ng Panginoon, Uy, ako to. Sabi ni Pedro, kung ikaw talaga yan, gusto ko rin lumakad sa dagat. Sabi ng Panginoon, halika. Sumunod si Pedro. Ano po nangyari? Nakalakad si Pedro sa gitna ng dagat.
Ang katotohanan, kapag tayo'y sumunod, kapag ating tinanggap ang kautusan ng ating Panginoon, ibibigay niya sa atin ang lahat nating pangangailangan sa ating bawat hakbang. Sandali, Bernie. Di ba lumubog si Pedro? Oo. Ano ang sabi doon? Kasi nag-focus si Pedro, inilipat niya yung kanyang pansin galing sa Panginoon, napunta doon sa kanyang paglakad sa dagat, napunta doon sa malakas na alon, malakas na hangin. E di unti-unti siyang lumubog. Saan ba natin ibinibigay yung ating pansin? Sa mga kahinaan na meron tayo o sa mga kagustuhan, sa mga sariling kagustuhan na hindi itinalaga ng Panginoon? Kapag ganun po ang ginawa natin mga kapatid, maniwala kayo, mabilis pa sa 4:00, lulubog tayo. Pero, isang tawag lang ni Pedro. Sabi niya, Panginoon, tulungan mo ko. Ang sabi ng banal na kasunat, inabot ng Panginoon ang kamay ni Pedro. Alam niyo kung inabot ng Panginoon, ano ibig sabihin? Konti na lang, malapit na siya. Malapit na dapat siya. Hindi na sana siya nahulog. Kaya lang, pinayagan ng Panginoon yun para mabatid ni Pedro na ang pansin ay hindi dapat sa mga kahinaan, hindi dapat sa mga pangyayari sa buhay, kung hindi sa Kanya na nagkaloob ito. Ikaw, kapatid, saan ka nakatingin? Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat na ikaw po ang patuloy na gumagabay sa amin at nagkakaloob ng iyong katotohanan upang aming masunod ang iyong dakilang kalooban. Kami po, Ama, humihingi ng patawad sa mga pagkakataon na aming nabibigyang pansin, higit yung aming mga kahinaan kasi, Lord, ayaw naming gawin yung gusto mo. Patawarin mo po kami. At sa pagkakataong ito, ang aming panalangin sa iyo, kalooban mo kami ng kaliwanagan. Kalooban mo kami, Panginoon, ng kakayahan na higit na maunawa ang iyong dakilang kalooban para tunay ang aming lakaran ay ang inyong naisip para sa aming mga buhay. Ama, kami po'y nagpapakumbaba at nagpapasalamat sapagkat batid namin na sa aming patuloy na pagdulog sa inyo, paghingi ng inyong paggabay, kayo ang magkakaloob ng aming mga panalangin na tunay, tinanggap na namin ang aming mga kahiling. Lord, dinudulog din namin sa inyo sa pagkakataong ito ang bayan sa Davao del Norte, Panginoon, ang bayan ng Braulio Iduhali. Dasal namin ang katawan ng aming Panginoong Heso Kristo. Sa bayan ng Duhali ay patuloy na magkaroon ng unawaan, pagkakaisa, pagmamahalan at sa pangalan ni Jesus. Hiling namin na ito ang makita ng Santong Espiritu na dahilan upang itatag ang altar ng aming manunubos sa bayan ng Duhali. At kami po'y nananalig, the fire of revival shall flow sa bayan ng Duhali. Ayan mong ito'y dumaloy sa Baguio City, Cagayan de Oro, Legazpi, Lipa, Manila, Pampanga, Pateros. Kilusan mo po ng may kapangyarihan ang mga bayang ito, mapangyari ang dakilang kalooban mo. At kasal namin ang pag-unlad upang tunay maisakatuparan
katuparan ng layunin mo. Hayaan mong dumaloy ito sa buong Luzon, Visayas at Mindanao. Ipahintulot mo na aming matupad yung nais mo for us to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, sending country, and to be the America of Asia in the height of its glory. Lord, we're declaring that we are a Prince Nation at kami tinawag mo upang tunay na ipahayag ang katotohanan mo sa lahat ng bansa. Dulog din namin sa iyo, Panginoon, ang iyong pangunguna sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, local government. We declare the fear of the Lord. At dasal namin ang katuparan ng iyong pangako ng paglalantan ng lahat ng kasinungalingan ng kaaway at tunay na maitaas ang iyong pangalan sa mga lingkod mo na nasa aming gobyerno. Dasal din po namin ang iyong pagsama sa mga training agencies, katulad po ng Main Lifeline, Asian Center for Missions, Elijah House Philippines, Church Renewal, Asia Pacific International Institute Studies. Lord, ikaw po ang magkaloob ng lahat ng pangangailangan sa mga ministeryong ito upang magtagumpay sila sa pagganap ng dakilang kalooban. We also pray for the fulfillment of your purposes sa mga misyonero namin at sa mga OFWs na tinawag mo bilang overseas Filipino witnesses. Ipahintulot mo, Panginoon, na sila'y makalakad sa iyong dakilang kalooban upang magtagumpay para sa iyong kapurihan. As we also pray, Lord God, your blessings sa mga bansa ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Kilusan mo po ang mga bayang ito. Hayaan mong mapangyari ang dakilang kalooban mo. Hayaan mong ang kaligtasan ng Santong Espiritu ay maipahayag ng aming mga lingkod mo, Panginoon, sa mga bayan. As we also pray sa Hong Kong, Macau, Taiwan, ilusan mo ng may kapangyarihan ng China, Japan, South Korea, North Korea, Brazil, Russia, Amerika. Hiling namin, Panginoon, ang mga bansang ito ay makatupad sa itinakdam na paglilingkod. As we also pray and declare your peace over Israel. Maraming salamat po ang aming pag-asa at tinugon nyo at tinanggap namin ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen, 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 amen. Praise God, praise God. Sa pagkakataong ito, ayaan niyo pong salitain ko ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyong sambayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare there's no house and lot with parking, with a no vehicle, and with a flourishing business. In Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Praise God. Hanggang sa susunod po, sama-sama nating ideklara, Pilipinas, God bless you big time. And so we declare, to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 Praise God.